Sa ulo ng mga humahataw na balita, Hataw Balita. bawas presyo sa produktong petrolyo ipapatupad ngayong araw. Hataw Balita. Pilipinas at Indonesia government lumagda sa kasunduan na may kaugnayan sa defense and security, culture and creative economy. Hataw Balita. Ilang senador hindi nakaligtas sa personalized text scam. Hataw Balita. Marcos government maingat sa kasong kinakaharap ni Mary Jane Veloso. Hataw Balita. Pagkahanda sa barangay at sangguniang kabataan election nasa 90% na ayon sa COMELEC. Hataw Balita. At Department of Foreign Affairs Consular Office formal nang binuksan sa publiko sa Kidapawan City kahapon. Hataw Balita. Una po sa mga humahataw na balita, tutulak ngayong araw si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. patungong Singapore para sa isa ring state visit. Pero bago pa man ito lisanin ng bansa ang Indonesia na una niyang dinalaw, nagpasalamat ito sa patuloy na suportang ipinapakita ng bansa sa mga infrastructure project ng pamahalaang Pilipinas. Ayon sa Pangulong Marcos, ang aspeto ng kalakalan ng isa sa mga mahalagang natalakay nila ni President Widodo. Narito po at pakinggan natin ang naging pahayag ni President Marcos Jr. And for that, and on that basis, we spoke about the difficulties that we as members of ASEAN face after the pandemic, and this is why trade is such an important part of what we spoke and what we have agreed upon in today's discussions. We continue to thank Indonesia for the assistances and their involvement in the infrastructure programs of my predecessor, President Duterte, and their continuing commitment not only to go on and with these programs, but to increase the volume and the closeness between our two countries. Dumating kahapon sa Bogor Presidential Palace sa Jakarta si Pangulong Marcos kasama ang First Lady na si Liza Araneta Marcos. Sinalubong sila ni Indonesian President Joko Widodo at First Lady na si Iriana Widodo. Nakipagkamustahan din ng Pangulo sa mga Pilipinong nagtatrabaho at naninirahan na sa Indonesia. Nagsagawa rin ng bilateral meeting ng mga opisyales ng Pilipinas at Indonesia. Matapos nito ay lumagda sa kasunduan ng mga opisyales ng dalawang bansa na may kaugnayan sa defense and security, culture at creative economy. Hataw Balita. Matapos italaga bilang kahalili sa Pangulo ng bansa, agad na pinulong ni Vice President Sara Duterte ang mga matataas na opisyal ng security sector. Nais kasi nitong makasiguro na maayos ang peace and order situation ng bansa habang nasa abroad ang Pangulo sa kanyang state visits. Narito po ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Initially, we discussed the peace and order situation in our country today and how we can maintain the security of our country until President Marcos comes back from his state visits. Kabilang sa mga dumalo sa pagpupulong sina AFP Chief of Staff Lieutenant General Bartolome Vicente Bacaro, Philippine Army Chief Lieutenant General Romeo Browner Jr., at si PNP Deputy Chief for Administration, Lieutenant General Jose Chiquito Malayo. Gayunman, nilinaw ni VP Duterte na walang terror threat na natanggap ang bansa. Pero tiniyak nito na walang ipapakitang awa sa mga magtatangkang maghasik ng kriminalidad at terorismo sa bansa. Pakinggan po natin ang naging payag ng ikalawang Pangulo ng bansa. Our policy against
criminals and terrorists and those that support and espouse their ideologies of violence should be hardline. We should show no mercy to criminals and terrorists. The Philippines will only be able to truly recover and build post-pandemic and meaningfully stand with honor and pride as a nation if we successfully address the threats to security. Hataw Balita. Ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, hindi pa niya masabi kung matatalakay sa pulong ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Indonesian President Joko Widodo ang kaso ni Veloso. Maingat ang Marcos administration sa kaso ni Mary Jane Veloso, ang Pinay migrant worker na nasa death row dahil sa kaso ng drug trafficking sa Indonesia. Wala rin sa schedule ni PBBM kung bibisita ito kay Veloso. Narito po ang naging payag ni Secretary Trixie Cruz Angeles. We can't say officially. It's always an issue. Perhaps it will be broached by both parties, by one or both parties. We'll have to see. I understand since it's a pending issue, it may be inescapable, but we will announce if it is taken up. Hataw Balita. Sumailalim sa 2 araw na search and rescue exercise ang Philippine at United States Coast Guard sa karagatan ng Mariveles, Bataan. Layo ng pagsasanay na makakuha ng panibagong perspektibo at kaalaman sa mga paraan ng pagtugon sa mga sakuna. Una, nagsagawa ng communication at flashing exercises ang Philippine at US Coast Guard. Sa pamamagitan ng mga ilaw, makakapagpadala sila ng signal o senyales gaya ng nakaambang pangamba o problema. Sa ikalawang araw, anti-piracy joint exercise naman ang isinagawa. Tumugon ang BRP Gabriela Silang sa umano'y distress call mula sa isang simulated cargo vessel, ang BRP Melchora Aquino. Ayon kay Coast Guard Commander Patrick Babag, sa kabila ng paglago ng mga teknolohiya, mahalaga pa rin ang ganitong uri ng kaalaman para sa kanilang operasyon. Narito po ang naging payag ni Commander Babag. Kailangan din natin bumalik sa basic. Hindi po kasi pwede kasi once in a while na mag-bug down po kasi sa area po kasi minsan sa communication po is hindi po kasi reliable minsan yan. Paano kayo hingi ng tulong sa kasama mo kung hindi ka marunong mag-send yan? Bago magtapos ang pagsasanay, nagsagawa ng passing honor ang 2 panig ng Coast Guard ng Pilipinas at US bago tuluyang maghiwalay ng paglayag. Ligtas naman na natapos ang pagsasanay, bit-bit pauwi ang kanilang mga natutunan. Hataw Balita. Nababahala na ang ilang senador sa gitna ng paglaganap ng spam at scam text messages sa bansa. Si Senator Nancy Binay na hindi nakaligtas sa personalized text scam. Sa text message na natanggap ng senadora, may kitang naglalaman na ito ng kanyang pangalan, sabay sabing siya raw ang maswerteng bituin at nanalo ng papremyo. Kung kaya't pala isipan sa mambabatas kung paano nakuha ang kanyang phone number, gayong hindi naman daw ito nakalink sa kanyang social media accounts at hindi rin ginagamit sa online transactions. Maging si Senator J.V. Ejercito hindi rin umano nakaligtas. Narito ang naging payag na Senator J.V. Ejercito. Nakakapagtaka paano nila nakuha ang mga numbers namin. The MTC really has to step up in this scam. I would want to support the SIM card registration. Really, this would greatly prevent scammers and pranksters. Hataw Balita. Sa tala ng DSWD, higit 257,000 na mga mag-aaral sa bansa ang nakatanggap ng cash assistance o katumbas ito ng nasa 649 million pesos cash aid ang naipamahagi na. Pinakamaraming napagkalooban ng tulong ang college at vocational student na nasa 85,000. Sinundan ito ng elementary students na higit 79,000 na ang nabigyan.
Nasa 56,600 na rin sa junior school students ang nakatanggap ng cash aid at 36,000 naman sa mga mag-aaral sa senior high school. Pakinggan po natin ang payag ni Assistant Secretary Romel Lopez. So safe to say mga almost 900 million pesos po yung ating pondong nalalabi at naniniwala po tayo na sapat po ito hanggang sa ating payout po, yung last date payout po natin sa September 24 sa Aljo. Magsasagawa na rin ng kagawaran ng off-site payout sa mga lugar na natigil ang distribusyon dahil sa bagyo. Mamamahagi na rin ng ayuda kahit weekday sa halip na tuwing Sabado lamang. Sa mga lugar na walang access sa internet ayon kay Lopez, ang social workers na mismo ang lalapit sa mga lokal na pamahalaan para sa pamamahagi ng ayuda. Narito pong muli si Assistant Secretary Lopez ng DSWD. Sila po ay assist pa rin and then hindi na po sila mahihirapan dahil dala na po ng ating mga social worker yung pondo at right there and then maaari na po silang bigyan ng kanilang educational assistance provided po na sila po ay papasa dun sa ating assessment. Hataw Balita. Matapos ang 2 linggong magkasunod na Matapos ang 2 linggong magkasunod na oil price hike, muling magpapatupad ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo simula ngayong araw. Paliwanag ng Department of Energy, bunsod ito ng pagbaba ng demand sa langis dahil sa lockdown sa China. Magandang balita, magkakaroon tayo ng rollback sa lahat ng produktong petrolyo. Piso at 55 sentimo ang mababawas kada litro ng diesel. 2 piso at 60 sentimo naman sa kada litro ng gasolina. At piso at 60 sentimo kada litro ang matatapya sa kerosene. Paliwanag ni Rodela Romero, Assistant Director ng DOE Oil Industry Management Bureau. Bumaba ang presyo ng langis dahil pagbabari ng demand o pangangailangan ng iba't ibang bansa. Pakinggan po natin ang naging payag ni Rodela Romero, Assistant Director ng DOE Oil Industry Management Bureau. Nagkaroon pa rin ng intermittent lockdown ang bansang China. Alam naman natin na malaking consumer na bansa ng petroleum product ang China. So dahil bumaba ang demand nila, but at the same time, yun pa rin mga increases sa interest rates na pinatupad ng Amerika. Ayon sa DOE, kung magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng demand posibleng bumaba pa ang presyo ng produktong petrolyo. Ito rin ang forecast o pagtaya ng S&P Global Commodity Insights na bababa ang presyo ng langis sa huling quarter ng taon. Hataw Balita. Nagbabala ang Canned Sardines Association of the Philippines na posibleng tumaas ang presyo ng sardinas. Ito'y dahil anila sa kakulangan sa supply ng isdang tamban na ginagamit sa pagproseso ng dilata. Mula noong Enero, nagpatong na ang mga manufacturer ng sardinas sa presyo ng kanilang produkto na naglalaro sa 10 centimos hanggang 2 piso. Pero posible pa itong masundan ayon sa Canned Sardines Association of the Philippines. Sa ngayon, hirap makahuli ng isdang tamban na siyang ginagamit sa pagproseso ng sardinas ang commercial fishing vessels ng manufacturers dahil sa limitasyon sa pangisdaan. Sa amended Fisheries Code, ipinagbabawal ang pangingisda ng commercial fishing vessels sa municipal water. Hataw Balita. Sinabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na sapat ang supply ng tamban sa bansa. Kasunod ito sa naging payag ng Canned Sardines Association of the Philippines o CSAP na may kakulangan umano sa supply ng tamban na ginagamit sa pagproseso ng sardinas. Dahilan para sa posibleng pagtaas ang presyo ng sardinas kung kakulangan o kung kukulangin ang supply. Pero ayon sa BFAR, may sapat na supply ng tamban sa bansa, kaya wala silang nakikitang dahilan para itaas ang presyo ng sardinas.
Sa datos ng BFAR at Philippine Statistics Authority, nasa 222.58% ang sufficiency level ng Tamban noong unang quarter ng taon habang pumalo sa 409.06% ang sufficiency level noong ikalawang quarter ng 2022. Hataw Balita. Mga mamamayan sa San Benito, Surigao del Norte, pati ang mga kalapit-bayan nito, pinag-iingat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dahil sa red tide. Si MJ Vasquez, humahataw. Hataw Balita. Apektado pa rin ang mga kababayan nating mangingisda at mamimili sa bayan ng San Benito, Surigao del Norte ng red tide toxins. Base sa pinakabagong resulta ng laboratory examination na isinagawa ng BFAR at Local Government Units o LGU, ay positibo pa rin sa paralytic shellfish poison o toxic red tide ang baybayin ng San Benito. Ayon sa BFAR, lahat ng uri ng shellfish at alamang na makukuha sa nasabing karagatan ay hindi pa rin ligtas kainin at mahigpit na ipinagbabawal ang paghuli sa mga ito. Maaari namang kainin ang isda, pusit at alimango, basta tiyakin lamang na sariwa at tinanggalan ito ng lamang loob bago lutuin. Samantala hanggang ngayon ay apektado pa rin ng red tide ang coastal waters ng Dawis at Tagbilaran City sa Bohol. Ganon din ang Dumangkilas Bay sa Zamboanga del Sur at Lianga Bay sa Surigao del Sur, maging ang baybayin ng Matarinaw, Eastern Samar. Kaya paalala ng BFAR sa mga mamamayan sa mga lugar na positibo sa red tide na iwasan ang paghuli, pagbebenta, pagbili at lalo na ang pagkain sa mga nasabing lamang dagat. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Surigao del Norte, MJ Vasquez, humahataw. Hataw Balita. Kinumpirma ng Department of Health na nakatatanggap sila ng rekomendasyon na magtakda ng deadline para sa pagbibigay ng libreng bakuna kontra COVID-19. Gagawin ito upang mahikayat ang mas nakararaming Pilipino na agad nang magpabakuna at mapataas ang booster vaccination sa bansa. Pero ayon sa DOH, hindi pa ito maaaring gawin sa ngayon. Pakinggan po natin ang naging payag ni Undersecretary Maria Rosario Vergere ukol dito. Ang ating gobyerno ay nag-invest ng pondo para mabilan natin ang buong populasyon natin itong COVID-19 vaccines. So sa ngayon, hindi pa natin sila pwedeng bigyan ng restriction o limitasyon as to until when they can avail of free vaccines. Hataw Balita. So far, so good. Ganito ay nilarawan ng Department of Health ang naging pagsunod sa health protocols sa pagsisimula ng face-to-face classes. Ayon kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, may mga naobserba silang kumpul-kumpulan sa mga paaralan paminsan-minsan. Pero nakipag-ugnayan na anya sila sa Department of Interior and Local Government at Local Government Units para matugunan ito. May mangilan-ngilang mga batang anyang napaulat na nagkasakit, pero may nakalatag naman umanong mga protocols para sa ganitong sitwasyon. Pakinggan natin si DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere. So far, so good. We are in constant coordination with the Department of Education at lahat naman po ng ating mga tagubilin at kasama sa mga protocols natin ay natutupad. In terms of mga bata na mga nagkakasakit, nakita po natin na maayos po yung pagpapatupad ng ating protocols. Very minimal lang po yung reported cases na meron pong may sakit sa mga kabataan na pumapasok. Hataw Balita. Nakapagtala ang bansa ng 656 na mga bagong kaso ng Omicron. Bata ito sa resulta ng sequencing ng mga specimen na kinolekta mula July 20 hanggang August 22. 624 sa mga kaso ay BA.5. Ang BA.5 ay siyang nakikitang dahilan ng paglobo ng kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Bukod sa BA.5, nakapagtala rin ng bansa ng 13 bagong kaso ng BA.4, isang BA.2.12.1 at 18 kaso ng ibang COVID-19 sublineages. Hataw Balita.
Nakapagtala ng mataas na average daily positivity rate ang Davao City noong August 29 hanggang September 3. Si Marisol Montaño, humahataw. Hataw Balita. Tumaas sa 17 to 18% ang average daily positivity rate ng COVID-19 sa Davao City mula August 29 hanggang September 3. Mas mataas kumpara sa 13% noong August 22 hanggang August 27 ngayong taon. Ayon sa COVID-19 Task Force, ito ang pinakamataas simula ng isailalim ang lungsod sa Level 1 Health Classification. Samantala, matapos ang 2 linggo mula nang mag-umpisa ang face-to-face classes, ilang bilang ng mga medical students ang naitalang nahawaan ng virus kung saan karamihan ay mga 4th-year students matapos isailalim sa RT-PCR tests. Asymptomatic naman ang karamihang estudyante ang nahawa ng COVID-19 virus. Ayon sa ahensya, hindi nakakaalarma ang nadetect na kaso ng mga mag-aaral. Sa ngayon patuloy ang monitoring ng COVID-19 Task Force sa post-Kadayawan Surge sa Davao. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Marisol Montaño, humahataw. Hataw Balita. Ilang mga pagbabago ang ipinatupad ng Cebu City ukol sa optional face mask policy. Isa sa ilalim muna ang naturang pulisiya sa loob ng 4 na buwan. Narito ang report. Hataw Balita. Sa mga videong kuha kahapon sa ilang lugar sa Cebu City, ilang mga residente na ang makikitang hindi nakasuot ng face mask habang nasa labas. Noong Huwebes, epektibo na ang kautusan ng lokal na pamahalaan na optional na ang face mask sa mga open spaces sa lungsod. Ngunit, binatikos ito ng Department of Health at mga eksperto. Dahil posibleng magdudulot ito ng pagtaas ng kaso ng COVID, hindi lamang sa lungsod, kundi pati sa mga magmumula sa kalapitbayan na bumibisita sa Cebu City. Pero kahapon ng umaga, tila nagbago ang pananaw ni Cebu City Mayor Michael Rama dahil sa iba't ibang reaksyon mula sa local at national level. Naglabas ng bagong executive order ang alkalde kung saan isa sa ilalim muna sa trial at observation period ang optional mask mula September 1 hanggang December 31, 2022 o sa loob ng 6 na buwan. Sa naturang period, maaaring magpatupad ng automatic lifting kapag tumaas ang COVID cases dahil sa pagluluwag ng health protocol. Pero kahit mandatory pa rin ang face mask sa buong bansa o bago pa naging optional ang paggamit ng face mask sa Cebu City at Cebu Province, marami na sa ating mga kababayan ang hindi nagsusuot ng face mask sa mga outdoor o open spaces. Sa videong ito nakuha sa isang palengke sa Gubat, Sorsogon, bihira lang ang makikitang nakamask kahit na hindi pa inaalis ang face mask mandate. Ganon din sa Iloilo City na may ilang mga residente na ang hindi nakamask. Sa Pampanga naman, may ilan na ang paniwala ay wala na ang COVID. Kamisan po, nakakalimutan po namin. Yun, ganun lang po, paglabas sa bahay. Kasi na ano lang kami, nasanay lang po kami doon sa hindi nag-face mask. Dito lang po kami, na may meeting lang po. Kaya lang may face mask, hindi namin lang po nasuot nito. Ano, may face mask po. No, nakalimutan lang. Pag doon kami magmi-meeting, susuot namin po. Pag maraming tao? Oo, pag marami ng tao. Kagagaling ko lang po kasing kumain eh. Bali, hindi ko lang po nadala. Pero nagsusuot pa rin po ako. Yung nakalimutan ko lang kasi bago lang ako kakain. Wala na kasing COVID eh. Hindi po kayo nangangamba na baka ba maya bigla kayo magkasakit? Wala, lakas to. Ilang taon na hindi nagpe-face mask din. Hindi kami nag-ano. Nahihirapan ako huminga pagka naka-face mask ako eh. Pagka bumupunta sa palengke sa mall, nagpe-face mask ako. Pero pag dito? Dito lang walang face mask. Pagka nasa mall naman, nagpe-face mask. Pagdating lang dito, kasi kakain ka na eh. Hindi naman pwedeng kumain ng naka-face mask. Sa Baguio City Public Market naman, kahit karamihan ay nakamask, may mangilan-ngilan pa rin na walang face mask na suot. Itong nakaraang mga linggo, sinabi ng Okta Research Team na unti-unti nang bumababa ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Pero ayon sa mga eksperto, mas maigi pa rin ang pagsusuot ng face mask bilang dagdag proteksyon laban sa COVID-19. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lalaine Moreno, humahataw. Hataw Balita.
Magpupulong na ang Department of Health at ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF sa kanilang rekomendasyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa usapin ng face mask policy. Samantala, isa sa ilalim naman ng Cebu City sa trial period ang voluntary face mask policy sa syudad. Narito ang report. Hataw Balita. I now sign this executive order specifically declaring the use of face masks within the territorial jurisdiction of the City of Cebu as non-obligatory but a measure of individual self-preservation and protection. Pinirmahan na ni Cebu City Mayor Michael Rama ang isang executive order kung saan isa sa ilalim sa trial period ng voluntary face mask policy sa lungsod. Base sa EO, iiral ang trial simula September 1 hanggang sa December 31, 2022. Pero otomatiko itong ililift kapag magdudulot ng COVID-19 surge sa syudad. Ayon sa Department of Health, hindi sila nakonsulta sa bagong pulisya ng lungsod. Sinabi ni DOH Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere na pag-uusapan na nila ng IATF ang magiging rekomendasyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa face mask policy. We are not aware of this proposal. Second, lahat po ito pag-uusapan mamaya. May IATF po kami. We have convened the IATF. Remember, IATF is recommendatory to the Office of the President. So we will be discussing all of these issues later on and we will be informing the public once the Office of the President has decided already. Kung tatanungin naman ng health expert at dating consultant ng National Task Force Against COVID-19 na si Dr. Ted Herbosa, mas maigi pa rin kung itutuloy ang mandatory face mask dahil mababa pa rin ang bilang ng mga nababakunahan ng booster shot. Sabi ko nga, I would rather follow ko ano ang recommendation ng WHO at DOH, no? Sinasabi nila na ang transmission talaga ay mapipigilan ng pagsuot ng mask. Ako ang feeling ko para sa mga sa atin na mababa pa ang booster rate, palagay ko dapat talaga i-continue ang pagsuot ng mask. Samantala, ipinaliwanag naman ng Malacanang na ikokonsidera ng Pangulo ang magiging opinyon ng DOH, Department of the Interior and Local Government at iba pa mga sektor sa magiging desisyon sa face mask policy. Primarily, this is a matter for the DOH. And it will be the DOH who will primarily advise the President on health matters. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lalaine Moreno, humahataw. Hataw Balita. May matatanggap na 5 kilong bigas sa mga magpapa-booster shot sa Cabuyao, Laguna. Si Christian Lopez, humahataw. Hataw Balita. Puspusa na ang ginagawang panghihikayat ng lokal na pamahalaan ng Cabuyao City sa Laguna sa mga residente nito na magpaturok ng booster shot. Ito'y upang mas mapatibay pa nila ang panlaban sa COVID-19 virus, bunsod ng mga bagong variant ng COVID-19. Ako ay isang patunay na 3 beses ako nagka-COVID. Kung wala akong vaccine, malamang hindi ako naging mayor. Kaya po ako, isinusulong ko talaga ang vaccination program ng ating gobyerno. Maraming mga lumang paniniwala na kapag ikay nabaksinan ay kaya hindi na mabubuhay. Pero ako buhay na patunay na kung wala ho akong vaccine, ay wala na ho ako siguro ngayon. At para mas mainganyong magpabakuna ng booster shot ang kanilang mga residente, may nakahandang 5 kilong bigas sa bawat tatanggap ng booster dose. Bawat isang magpapabakuna, bibigyan natin ng 1 kabang bigas na maliit. Hindi yung malaki. Hindi ko muna sinabi na malaki. Na maliit para mas marami magpapakuna. Pero 1 kabang bigas pa rin naman ang ibibigay natin. Maliit pa nga lang. Kasi 300,000 po ang kailangan natin bakunahan. At yan po ay napakahalaga sa ating lahat. Napakahirap po kung hindi tayo magpapabakuna. Samantala ayon kay DOH Undersecretary Dr. Kenneth Ronquillo, napakahalaga na magpabakuna ang isang tao ng booster shot upang may panlaban sa mga bagong variant ng COVID-19 na mabilis na makahawa.
Inihikayat po natin ang lahat ng mga hindi pa nakakapagpalagay ng ating booster shots na magpabakuna na. Ang booster shots o ang ikatlo o ika-4 na dose ng COVID-19 vaccine ay nakakatulong mapanatiling mataas ang resistensya ng ating mga katawan laban sa COVID-19. Ang root word mula sa pangalan ay boost o pagpapatibay. Pagpapalakas, pinapalakas ng booster doses ang epekto ng naunang mga bakuna para maiwasan ng ating individual na pagkakaroon ng COVID-19. Napakahalaga po ang pagkakaroon ng booster shots lalo na sa panahong ito. Sa Cabuyao City, umabot na sa 59% ang nabakunahan ng booster shot na dating mayroon lamang na 26%. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Laguna, Christian Lopez, humahataw! Inabisuhan ng Philippine Embassy in Seoul ang mga Pinoy sa South Korea na mag-ingat sa inaasahang pagtama ng bagyong Hinamnor sa bansa ngayong linggo. Sa advisory ng embahada, pinayuhan nito ang mga Filipino community doon na subaybayan ng pinakabagong impormasyon at ulat kaugnay sa Super Typhoon. Pinayuhan din ng Filipino community sa South Korea na sundin ang karaniwang pag-iingat sa paglalakbay o pagsasagawa ng mga aktibidad sa labas habang may bagyo o masamang panahon. Ang Hinamnor ang ika-11 bagyo na tatama sa South Korea ngayong taon. Sa pagtaya ng Federation of Free Farmers, posibleng mahigit pa sa 300,000 magsasaka ang hindi pa nakatatanggap ng tig-5,000 pisong financial assistance. Ito ay bahagi pa ng nasa 7.5 billion pesos na inilaan ng pamahalaan noong nakaraang taon bilang pang-alalay sa mga magsasaka na naapektuhan ng pagpasok ng mga imported rice mula nang ipatupad ang Rice Tarification Law. Ayon sa chairman ng grupo na si Leonardo Montemayor, pinadaan ng pondo sa Development Bank of the Philippines at Land Bank. Pero nagkaroon anya ng problema sa bahagi ng Land Bank. Narito po ang naging payag ni Chairman Leonardo Montemayor, Federation of Free Farmers. Mas swerte na siguro kung merong 10% ng 400,000 farmers ang nakatanggap ng 5,000 na ayuda nila through Land Bank. So the main pangunahing balakid talaga sa distribution ng ayuda for 2021 ay yung pong proseso po ng Land Bank na hindi pa po nila na imprenta yung ID na kasama yung picture ng farmer. Ayon kay Montemayor, kahit papaano ay makakatulong na rin sa mga magsasaka kung makukuha nila ang 5,000 pesos na ayuda. Bagamat hindi ito sapat para tapatan ang 10,000 pisong lugi ng mga magsasaka kada taon. Sa ngayon anya ay tumaas ng nasa 20 to 25% ang gasto sa mga magsasaka mula sa dating mahigit sa 12 pesos kada kilo ng palay kumpara sa ngayon na nasa 15 pesos na. Bukas, September 7, araw ng Miyerkules, ay mag-uumpisa ng mamahagi ng ayuda ang Land Bank. Panawagan ng grupo na maibigay na rin sana ang subsidy para sa mga fuel at fertilizer para naman maenganyong magtanim ang mga magsasaka. Hataw Balita. Ilang magsasaka sa Nueva Ecija ang nangungutang muna ngayon ng 10% patubuan upang marisolba ang pangangailangan sa gastusin sa bukid. Katwiran ng ilan, wala pa silang natatanggap na tulong mula sa pamahalaan. Si Danny Munar, humahataw. Hataw Balita. Kasalukuyan pa rin hinihintay ng Cabanatuan City Agriculture Office kasama ng Farmers Beneficiary ang pagdating ng 5,000 pisong cash aid ng Department of Agriculture. Ayon sa Cabanatuan City Agriculture Office, nagkaroon ng pagkaantala umano sa pagdating ng cash assistance dahil sa iba pang requirements na hinihingi at mahigpit na screening na ginagawa ng bangko. Land Bank kasi hindi pa sila nagpapamigay ng 5,000. Kasi may mga process sila na ginawa katulad ng pagpipicture doon sa mga farmer na hanggang ngayon
wala pa silang ginagawa aksyon. Kasi ang ginagawa kasi ng Land Bank, kakausapin kami at pwede nang mag-withdraw sa kanila. Ganon. Ngayon wala pa. Sa datos ng City Agriculture Office, mula sa kabuang higit 5,000 magsasaka sa syudad, kalahati dito ay mga benepisyaryo ng CASAID kung saan nasa higit 10 milyong pisong halaga na ang naipagkaloob sa kanila sa nakaraang unang batch noong 2021. Ngayong ikalawang batch ng taong 2022, nasa 300 farmers beneficiary pa lamang ang nabibigyan ng tig 5,000 financial CASAID ng DA. Pagkumparahin mo yung DBP at yung Land Bank, mas daming requirements kasi yung Land Bank kaysa dito sa DBP kasi ang INAM idinaan nila sa USSC o yung sa Western Union, yung may mga branches. Kaya mas madaling kumuha dito sa DBP. Sa ngayon, kabilang si Mang Ronnie sa 1,700 farmers beneficiary na hindi pa nakakatanggap na 5,000 pisong ayuda na umaasa at naghihintay kung kailan ilalabas ng bangko ang nakalaan tulong sa mahihirap na magsasaka. Ang 5,000 pisong CASAID assistance ay taunang ipinagkakaloob na tulong ng DA sa ilalim ng RCEP para sa mga magsasaka na mayroong 2 hektaryang lupang sinasaka pababa kung saan nakatakdang matapos sa taong 2024. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Nueva Ecija, Danny Munar, humahataw! Hataw Balita! Pinamamadali na ni Senator Amy Marcos sa Department of Agriculture ang pagbibigay ng nasa 9 bilyong pisong subsidiya sa mga magsasaka ng palay. Ito ay sa harap ng paghahanda ng mga magsasaka sa wet planting season at kasunod ng pagrereklamo ng Federation of Free Farmers sa umano'y mabagal na paglalabas ng 5 pisong libong cash grant na nasa 1.6 million ng mga magsasaka sa ilalim ng Rice Farmers Financial Assistance. Ayon naman sa Land Bank, nakikipaunayan na sila sa DA para mapabilis ang pagbibigay ng ayuda. Paliwanag ng Land Bank, hindi ito agad na i-release ang cash grant sa ilang magsasaka dahil sa request ng DA sa Land Bank na mag-procure ng intervention monitoring cards para sa distribusyon ng ayuda. Dahil dito ay minungkahi na Senator Amy sa DA na makipag-ugnayan sa mga municipal agriculturists sa mga probinsya para makuha ang listahan ng mga magsasaka. Hataw Balita! Tinututukan ng Philippine Coconut Industry ng Quezon Province ang hybridization program upang mapataas ang produksyon ng niyog at mapataas ang kita ng coconut farmers. Si Jafet Cablaida, humahataw. Hataw Balita! Bagamat higit na mas malawak sa probinsya ng Davao ang taniman ng niyog sa Quezon Province, mas nauungasan naman ito pagdating sa dami ng produksyon. Upang mapataas ang produksyon, tinutukan ng Philippine Coconut Authority ng Quezon Province ang hybridization ng pananim na niyog. Tayo po 45 nuts per tree per year lang. Kumpara sa Mindanao na 80 nuts per tree per year. So almost mag-double yung kanyang production capacity sa Davao versus Quezon. So area-wise, malawak ang ating pataniman na niyog. Pero pagdating sa production, na-overtaken tayo ng Davao. Ayon pa sa PCA, ang hybrid seedlings ay namumunga na sa loob lamang ng 3 taon kumpara sa ordinaryong puno na tumatagal pa ng 9 na taon bago mamunga. So paano natin ma-address? Dito po sa hybridization program, ang gusto natin, makapagtanim na din po tayo ng mga high-yielding varieties natin. Early bearing and high yielding. Bagamat malaking tulong ang food processing mula sa niyog, hindi din anya dapat pabayaan ang pagtatanim at pagpapaganda ng ani sa lalawigan upang sapatan ang supply na kailangan sa lalawigan at karatig probinsya. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jafet Cablaida, humahataw. Hataw Balita! Sa iba pang balita, naghain na ng resolusyon sa Senator Sherwin Gatchalian para maimbestigahan ang patuloy na problema sa spam at phishing text messages. Ito ay sa kabila ng sinasabi ng telecommunications companies na na-block na nila ang malaking bilang ng mga ito.
Nitong Kunyo, higit 23 million scam messages na umano ang nablock ng PLDT at Smart Communications sa loob lamang ng 4 na araw. Habang mahigit 138 million spam at scam text messages naman ang naharang na raw ng Globe Telecom sa loob ng 6 na buwan mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Dagdag ng senador, kailangan na rin ng mas higit na akbang dahil hindi na anya sapat ang ginagawa ng Interagency Group sa pangunguna ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC dahil sa patuloy na paglaganap ng text spam at scams. Maliwanag din anya na paglabag ito sa privacy ng mga subscriber at nagdudulot ng takot na maaaring makompromiso ang kanilang mga personal na detalye. Ayon kay Senator Grace Poe, magsasagawa na ng investigasyon ng kanyang komite na Senate Committee on Public Services sa Miyerkules kaugnay ng issue. Kabilang sa mga tatalakayin ang SIM card registration bill na anyay solusyon sa paglaganap ng text scams. Payo na lamang ng mga otoridad, huwag i-click ang anumang link na matatanggap mula sa hindi kilalang numero at huwag magbigay ng anumang impormasyon. Hataw Balita. Itinilagang Acting Executive Vice President ng Partido Lakas ng Bayan o PDP laban sa Senator Robin Padilla. Nahalal si Padilla sa kanyang pwesto noong August 29. Humalili siya kay Carlo Nograles matapos itong mag-resign sa PDP laban ng mahalal bilang chairman ng Civil Service Commission. Mananatiling Acting Executive VP ng partido ang senador hanggang sa susunod na halalan ng national officers ng PDP laban. Bilang Acting Executive ng VP, magiging parte sa Padilla ng National Executive Council ng partido. Maaari siyang mag-take over sa pwesto ng party president na si Alfonso Cusi. Sakaling ito ay mawala ng mahabang panahon, maging permanently incapacitated, masuspinde, mag-resign o matanggal sa pwesto. Si dating Pangulong Duterte ang umuupong chairman ng PDP laban. Noong 2016, binigyan ni Duterte ng absolute pardon si Padilla matapos mag-convict ang senador sa kasong illegal possession of firearms noong 1994. Hataw Balita. Sumadsad sa new all-time low o pinakamababang halaga sa kasaysayan ang halaga ng piso kontra dolyar. Kahapon nagsara ang palitan sa 56.999 pesos. Ang paghina ng piso ay dahil sa patuloy na paglakas ng dolyar kumpara sa ibang major global currencies. Ayon sa Bangko Sentral, gumagawa na sila ng paraan para mas patatagin ang halaga ng piso. Hataw Balita. Nasa 90% ng handa ang Commission on Elections sa COMELEC para sa nakatakdang barangay at sangguniang kabataan o SK elections sa December 5, 2022. Hindi iniisip ng COMELEC na ma-postpone ang eleksyon kahit may nagsusulong sa Kongreso tulad sa House of Representatives na sa December 2023 na lang ito gawin. Narito po ang pahayag ni Chairman George Erwin Garcia ng COMELEC. Natitira sigurado na dapat namin gagawin ay number 1, katulad ng pagtitrain ng mga teachers. Pwede po namin gawin yan ngayong Nobyembre. Number 2, yung pong pagpiprint ng mga balota na masisimulan na po namin second week ng September. At pangatlo po siyempre, distribution o yung shipment ng lahat ng election paraphernalia sa iba't ibang parte ng Pilipinas na mangyayari naman po yan mga second week ng November. Kabilang sa mga paghahanda na natapos ng COMELEC ang voter registration kung saan sa kabuuan ay aabot sa 67 million na ang boboto sa darating na halalan kung matutuloy sa Desyembre ng taong ito. 25 million dito ang boboto para sa sangguniang kabataan elections. Pakinggan po natin muli si COMELEC Chairman Garcia. Para po sa kaalaman ng mga kababayan natin, tayo po ay mag-iimprenta ng 92 million na balota. 25 million dyan ay para sa mga kabataan, yung SK, at ang 67 million naman po ay para sa mga regular na botante na 18 pataas.
Batay sa calendar of activities ng COMELEC, sa susunod na buwan mula October 6 hanggang 13, liban na lang sa Petsa 9 na araw ng linggo ang nakatakdang paghahain ng Certificates of Candidacy o COC. Sa November 25 hanggang December 3, 2022 naman ang panahon ng pangangampanya sa lahat ng mga kandidato sa barangay at SK. December 5, 2022 ang araw ng eleksyon at sa January 4, 2023 ang huling araw ng paghahain ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE para sa kabuuang ginastos ng mga kandidato sa halalan. Samantala, umaasa naman ng COMELEC na magkaroon na sila ng malinaw na direksyon hinggil sa 2022 BSKE sa ikalawa o ikatlong linggo ng Setyembre. Umaasa din ang komisyon na sa pagharap nila sa budget sa Biyernes, September 9 ay magkakaroon na rin sila ng kaliwanagan hinggil sa isinusulong na muling ipagpaliban ang halalan. Hataw Balita. Pagmumultahin na at maaaring makulong pa ng hanggang 6 na buwan ang lalabag sa waste segregation sa Masbate City. Hakbang ito ng lokal na pamahalaan upang masolusyonan ang problema nila sa basura. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Umaabot sa 30 tonelada ng basura kada araw ang nakokolekta ng mga kawani ng City Environment and Natural Resources o CENRO sa siyudad ng Masbate. Bunsod ng paglobo ng populasyon na umaabot sa tinatayang mahigit 100,000. Nakatutok na sa information dissemination ang lokal na pamahalaan ng siyudad ng Masbate para sa ipapatupad na parusa at penalty sa mga lalabag sa hindi paghihiwa-hiwalay ng mga basura sa lungsod. Ayon sa City Environment and Natural Resources Office o CENRO, may multang 1,000 piso ang bawat mahuhuli sa hindi tamang pagtatapon ng basura. 3,000 piso naman at 6 na buwan na pagkakabilanggo sa hindi pagsesegregate ng basura. Mensahe sa ating mga kababayan na yung batas na yan pinapatupad namin para sa kapakanan ng mamamayan. Sundin yan kasi pag nag-violate ka dyan, ang batas ay batas. Yan lang. Batay ito sa RA 9003 o the Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ayon kay CENRO Officer Alexander Albao, sapat pa naman ang landfill sa Villa Lucia na pinagtatapunan ng mga basura. So kailangan yan, magkakaroon tayo ng waste diversion para yung sanitary landfill natin magkaroon ng matagal na lifespan. Kasi mahirap magtayo ng landfill, mahal. Sapat pa sa ngayon. May ilang percent pa po ang ano po. Kaya lang kami in-anticipate namin yan. Para hindi tayo maubusan ng space diyan. Araw-araw ang pagkolekta sa mga biodegradable o nabubulok. Para naman sa non-biodegradable tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Special waste every Sunday at isang beses isang linggo sa mga recyclable waste. May bukod naman koleksyon ng basura ang mga ospital sa kanilang hazardous waste. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Masbate, Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita. Department of Foreign Affairs Consular Office formal nang binuksan sa publiko sa Kidapawan City kahapon. Si Marie Perehon, humahataw. Hataw Balita. Formal nang binuksan ng Department of Foreign Affairs o DFA Consular Office sa Kidapawan City matapos ang isinagawang turnover at inauguration nito kahapon sa Alim Street, Barangay Poblacion, Kidapawan City. Ayon kay DFA Undersecretary for Civilian Security and Consular Affairs, Jesus S. Domingo, isa ang lalawigan ng Cotabato sa may pinakamaraming OFW sa bansa. Kaya naman inaasahan nila na aabot sa 5,000 aplikante ang maaaring mabigyan ng serbisyo ng opisina. Lubos namang nagpapasalamat ang lokal na pamahalaan ng Kidapawan dahil sa magiging daanan niya ito sa pag-unlad ng ekonomiya at turismo sa bayan, pati sa mga karatig lugar nito.
Ang DFA Consular Office ay bukas Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa General Santos City, Marie Perejón, humahataw! Hataw Balita! Mahigpit na ipinapatupad sa Davao City ang no helmet, no linga policy, bunsod ng pagtaas ng mga naaksidenteng motorsiklo sa lungsod. Si Marisol Montaño, humahataw! Hataw Balita! Mula January hanggang August nitong taon, aabot sa 961 ang motorcycle-related road crash sa Davao City. Bunsod nito, mas mahigpit na ipapatupad sa Davao City ang no helmet, no linga policy kung saan hindi makakatanggap ng lingap benefits ang sinumang na aksidente sa motorsiklo na hindi nakasuot ng helmet. Sakop ng lingap benefits ang assistance sa hospital bills at libreng gamot. Ang pagsusuot ng helmet ay nakakatulong upang magbigay proteksyon sa mga motorcycle rider sakaling maaksidente sa pagmamaneho. Karamihan sa mga related road crash incidents sa Davao ay napatunayang walang suot na helmet sa kanilang pagbiyahe. Ang naturang pulisiya ay sinimulang ipatupad sa termino ni former Mayor at Vice President Sara Duterte Carpio sa lungsod ng Davao. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Marisol Montaño, humahataw! Hataw Balita! Upang mas mapalakas pa ang border control at external defense operations ng bansa, dineploy na sa ilang bahagi ng bansa ang mga kawani ng 4th Marine Brigade at Marine Battalion Landing Team 8. Kasalukuyang nakadeploy ang mga ito sa ilalim ng North Luzon Command o NOLCOM. Mahigit 6 na taon na rin nanunungkulan ang mga naturang sundalo sa ilalim ng Western Mindanao Command upang labanan ang terorismo sa Sulu bago mailipat. Samantala, nakatakda namang magpadala ng karagdagang tropa ng militar sa ilalim ng Marine Battalion Landing Team 7 ayon kay Lieutenant General Alfredo Rosario Jr. Hataw Balita! Mag-hire ng 600 Filipino nurses ang Germany para sa kanilang mga ospital at elderly care centers. Sa ilalim ng Triple Germany Win Project, sinabi ng embahada ng Germany na mag-uumpisa ng tumanggap ng aplikasyon ng Department of Foreign Migrants mula sa registered nurses na may at least 1-year experience. Sa mga interesado, required sa mga aplikante na magkaroon ng German language proficiency o sumailalim sa German language training. Kailangan ding sumali sa mga language class na magsisimula mula November 2022 hanggang January 2023. Kailangan ring magsumite ang mga aplikante ng cover letter, curriculum vitae, kopya ng valid passport, diploma, board certificate at lisensya mula sa Professional Regulatory Commission. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Facebook page ng DMW o ang kanilang website na www.dmw.gov.ph. Hataw Balita! Bagong silang na biik na malaelepante ang itsura, agaw pansin sa Negros Occidental. Si Alan Manansala, humahataw. Hataw Balita! Agaw pansin ngayon sa social media ang post ni Dailin Dilada Disabille ng EB Magalona sa Negros Occidental. Larawan ito ng bagong silang na malaelipanteng itsura ng biik. Kwento ni Dailin, sa lahat ng nailuwal na biik, isa rito ang may kakaibang itsura. Taglay nito ang magkadikit na malalaking mata at mahabang ilong na animoy tulad ng isang elepante. Ayon pa kay Dailin, humihinga pa ito ng ipinanganak pero pagkaraan ng ilang minuto, tuluyan na itong namatay. Ayon sa mga eksperto, ang kondisyon ng naturang biik ay kabilang sa mga rare case ng cyclopia sa mga hayop o isang congenital disorder o birth defect. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Alan Manansala, humahataw. Hataw Balita!
Dahil sa pagkagutom ang sanhi ng pagkamatay ng 8 New People's Army na natagpuan sa Makunasyon o Makunakon, Isabela. Si Robinson Flores, humahataw. Hataw Balita. Kinumpirma ni Police Major Rami de la Cruz, ang tagapagsalita ng Isabela Police Provincial Office, na namatay dahil sa gutom ang 8 bangkay na miyembro ng Communist Terrorist Group na nahukay sa Barangay Canadam, Makunakon, Isabela noong 5 ng Hulyo 2022. Base na rin ito sa naging resulta ng autopsy na isinagawa ni Police Lieutenant Colonel Elizardo Dailet, ang Medical Legal Officer ng Santiago City Forensic Unit sa Makunakon Public Cemetery noong August 9. Napagalaman nga po na ang pagkagutom po ang dahilan ng kanilang pagkamatay dahil nga sa manipis at sobrang payat ng kanilang yung sa muscles at wala namang umanong senyales ng matinding injury, fracture or gunshot wound. Ang mga naturang bangkay ay nakilalang sina alias Monmon, Marco, Brian, Eloy, Bambo, Rigid, Dondon at Brad, kung saan 2 sa mga ito ay dati nang tinutugis ng otoridad dahil sa dami ng bilang ng krimen na gawa. Ang pagkaka-recover sa 8 bangkay ay dahil sa tulong ng mga dating rebelde na sumuko sa mga militar na nakabase sa bayan ng Makunakon, Isabela. Kinumpirma nga po na talagang meron pong mga bangkay nga sa Barangay Canadam. So, yung AFP together with the Makunakon Police Stations ay ni-retrieve po nila o kinuha po yung mga bangkay. Then after po nun, nilagay po or inilibing po sa Makunakon Public Cemetery. At after nga po nito is kinilang inotopsy at inalam kung ano po yung sanhi ng pagkamatay, at ngayon nga po lumabas nga po yung resulta po ng autopsiya. Tulong-tulong ang pagkuha sa mga bangkay ang puwersa ng Makunakon Police Station, Isabela Police Provincial Office, 95th Infantry Battalion, Philippine Army at iba pa. Kaya naman naging matagumpay ang pag-recover sa mga bangkay. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Robinson Flores, humahataw. Hataw Balita. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang motorista sa kabaan ng EDSA pasado alas 8 ng gabi. Si Christian Lopez, humahataw. Hataw Balita. Nadatna ng UNTV Rescue Team ang isang lalaki na Sir Biel Pagyo, 26 years old, na nakaupo habang iniinda ang kanyang mga natamong pinsala nang matumba sa kanyang motorsiklo. Agad namang inalalayan ng grupo ang biktima ng aksidente. Iniinda ni Pagyo ang kanyang baba at ang mga gasgas sa kanyang 2 tuhod. Nilapatan ng pangunang lunas ang biktima. Kinuhanan ng vital sign at nagsagawa ng detail assessment ang team habang papunta sa Caloocan City Medical Center upang mabigyan ng kaukulang atensyong pangmedikal. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Christian Lopez, humahataw! Hataw Balita. Muli po tayong nag-aanyaya sa ating mga kababayan na dumalo sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Mapapanood po yan sa official MCGI social media accounts. Mamaya na po, day 2 ng gabi, kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na mag-isa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasambahay, kung mayroon po kayong balita ang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share.
At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Isayas, Kapitulo 26 at talatang 10. Magpakita man ng awa sa masama, hindi rin siya matututo ng katwiran. Sa lupain ng katwiran ay gagawa siyang may kamalian at hindi niya mapapansin ang kamahalan ng Panginoon. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-6 sa buwan ng Setyembre 2022. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Lalaine Moreno at dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ingatan nawa po tayo ng Panginoon at salamat po sa Diyos.